Kababalagan sa bundok, makiling. True story na isinasalaysay ng mga matatanda. Ang kwentong ito ay tungkol kay Andong, isang 50 taong gulang na magsasaka mula sa Laguna. Kilala siya sa kanilang baryo bilang isang matapang na tao na hindi basta-basta naniniwala sa mga multo, aswang o iba pang kababalaghan. Marami na siyang napuntahang kagubatan at kabundukan, ngunit may isang lugar na kinatatakutan ng maraming tao, ang Bundok Makiling. Ayon sa matatanda, hindi ordinaryong bundok ang Makiling. Marami nang naliligaw rito at may mga taong nakaririnig ng mga tinig na tila tumatawag sa kanilang pangalan. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga kakaibang nilalang na hindi may paliwanag. Isang umaga, nagpasya si Andong na umakyat sa bundok upang mangolekta ng mga halamang gamot. Mahilig siyang maghanap ng mga ugat at dahon na ginagamit bilang lunas sa iba't ibang sakit. Bago siya umalis, nilapitan siya ng isang matandang babae. Mag-ingat ka, Andong, babala nito. Kapag may tumawag sa pangalan mo sa gitna ng gubat, huwag kang sasagot. Napatawa si Andong. Nay, matanda na ako para maniwala sa mga ganyang kwento. Hindi na lamang sumagot ang matanda. Tumingin siya sa bundok na tila may mabigat na iniisip. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nasa paanan ng bundok si Andong. Malamig ang simoy ng hangin at makapalang hamog. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging tunog ng kanyang mga yapak ang kanyang naririnig. Habang naghahanap ng halamang gamot, bigla siyang nakarinig ng mahinang boses. Andong. Napalingon siya. Wala namang tao, ipinakibit balikat ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang minuto, muli niyang narinig ang boses. Andong. Mas malinaw na ngayon. Parang boses ng isang babae. Biglang bumalik sa isip niya ang babala ng matandang babae sa baryo. Ngunit hindi siya sumagot. Patuloy siyang naglakad. Makalipas pa ang ilang sandali, paulit-ulit na niyang naririnig ang kanyang pangalan. Andong, 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 parang nanggagaling sa iba't ibang direksyon ng boses. Biglang lumakas ang hangin, nag-ugong ang buong kagubatan, at sa pagitan ng mga puno ay may nakita siyang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok nito. Nakatayo lamang ito at tila nakatingin sa kanya. Hindi niya makita ang mukha. Napakurap siya. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala na ang babae. Nanindig ang kanyang balahibo. Pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Ngunit maya-maya ay napansin niyang parang naliligaw na siya. Sigurado siyang pabalik na ang kanyang nilalakaran. Ngunit paulit-ulit siyang bumabalik sa isang malaking puno na may kakaibang hugis. 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Parang may nagpapaligoy-ligoy sa kanya. Nagsimula siyang kabahan, lumipas ang mga oras at unti-unting lumubog ang araw, dumilim ang kagubatan. At doon nagsimula ang tunay na lagim. May narinig siyang mga yabag, marami, napakarami. Parang may 10 taong naglalakad sa paligid niya. Ngunit wala siyang makita kahit isa. Pagkatapos ay may mga aninong mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. Parang may nagmamasid sa kanya. Tumindig ang lahat ng balahibo ni Andong. Nagsimula siyang magdasal. Ngunit habang nagdarasal siya, may narinig siyang nakakatakot na halahak ng babae. Napakalapit, napakalinaw. Biglang namatay ang ilaw ng kanyang flashlight. Napaatras siya sa takot. At sa harapan niya ay nakita niya ang isang matandang babae. Maputla ang mukha, mahaba ang buhok, at tila walang buhay ang mga mata. Hindi ka dapat narito, mahinang sabi nito. Pagkurap ni Andong, naglaho ito. Parang usok na nawala sa hangin. Sa sobrang takot ay tumakbo siya ng walang direksyon. Bigla siyang natisod at gumulong pababa sa isang mababang bangin. Nahilo siya at nawala ng malay. Nang magising siya, gabi na. Laking gulat niya na makita ang isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. May ilaw sa loob, dahan-dahan siyang lumapit, kumatok siya. May isang matandang lalaki ang lumabas. Mukhang naligaw ka. Opo, pumasok ka. Pinatuloy siya ng matanda. Pinakain, pinainom, at pinatulog. Bago siya nakatulog ay nagtanong siya. Taga rito po ba kayo? Ngumiti lamang ang matanda. Walang isinagot. Kinabukasan, nagising si Andong dahil sa sikat ng araw. Ngunit nang dumilat siya ay halos mapasigaw siya sa takot. Wala ng kubo, wala ng higaan, wala ng matandang lalaki. Nakahiga siya sa damuhan sa gitna ng kagubatan. Parang walang nangyari. Ngunit may nakita siyang isang lumang rosaryo sa kanyang tabi. Ang parehong rosaryong hawak ng matandang lalaki noong gabi. Agad siyang tumayo at naghanap ng daan palabas. Hindi nagtagal ay nakita niya ang pangunahing daanan ng mga umaakyat sa bundok. Nakauwi siya sa kanilang baryo. Pagkarating niya, ikinuwento niya ang lahat.
Namutla ang pinakamatandang residente ng lugar. Ang kubong yan, mahinang sabi nito. Ano po yon? Matagal nang wala yon. Nga po, may isang ermitanyo noon na tumutulong sa mga naliligaw sa bundok Makiling. Nasaan na po siya ngayon? Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita. Mahigit 50 taon na siyang patay. Nanlamig ang buong katawan ni Andong. Mula noon ay hindi na siya umakyat ng mag-isa sa bundok Makiling. At hanggang ngayon, may mga umaakyat pa rin na nagsasabing may mga tinig na tumatawag sa kanilang pangalan, may mga aninong sumusunod sa kanila at may isang misteryosong matandang tumutulong sa mga naliligaw. Ngunit kapag binalikan nila ang lugar upang hanapin siya, wala silang makitang kahit anong bakas ng kanyang pag-iral. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.